kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil Yun ata siya yung ang sinabi niya. parating Pangulo. Yun ata yung sinabi niya na ano, kasi napanood ko sa vlog ni Jojo Di Guzman na binanggit niya dito na si PRRD ay malapit nang umuwi, na baka mapauwi kasi yun tungkol nga doon sa sanction na ginagawa ng US sa ICC. Mukhang tuluyan ang madidissolve yung ICC. Magandang balita ito para sa atin, no? Sana matuloy na to. Malaking bagay ito kapag napauwi si PRRD. With all of those, hindi po malayong mangyari na si Tatay Digong ay makakabalik na, kasi umpisa na to ng collapse ng ICC. At itong sinabi ni VP Sara, no, hindi man rekta, pero parang if we can decipher what she's saying, merong ngang malaking tsansa na talaga siya ay makakalabas. Pakinggan Sa natin. inyong mga kababayan namin. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Oh, inaantay ng lahat. Ano nangyayari? ng ating mga puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin nadidinig yung background, no? Parang may noise cancellation yung ano nila, na ginawa microphone. para sa ating bayan. Sa setup Pinapaabot ata. niya ang pasalamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat gikan sa amuang pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga na inibigay Naglalag. ninyo kami lingkod sa ating bayan. Pero ang lakas ng pamilya namin galing sa posisyon ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang merong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsehal, mga buhaya, Mayor, Bata. Governor. Sobrang dami ang merong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Sorry, malabo medyo Ang ano pagtitipon yata dun natin sa ngayong kanila. hapon na ito, Baka ito naka-VPN to kaya ganun. ang lakas ng aming pamilya. Kaya magpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo. Narinig niyo yun, sir? Walang-wala ang pamilya namin. Ibig sabihin, wala talaga silang ninakaw na pera. Kasi kung ano yan, kung magnanakaw yan si VP Sara, dapat mako-cover ng ng pera yung lahat ng gastos nila. Imagine nyo, lahat ng ginagastos nila sarili nilang pera sa pagpunta-punta sa mga lugar-lugar na yan, lalo na kapag pumupunta si VP Sara sa Dahig, sobrang mahal ng pamasahe dun. Imagine nyo yun. Pero syempre may kaya rin naman sila dahil mga abogado naman sila. Sino bang abogado walang pera, diba?
kahit papaano may mga nadudukot sila kasi may mga profesyon naman sila bago pa lang sila pumasok sa politika, mga abogado na sila eh. So may pera pa rin kahit papaano. Yun nga lang, syempre dahil sa mga pangyayaring to, siguro nagigipit na rin si VP Sara, pero for sure meron pa rin sigurong mga tumutulong sa kanila na mga kaibigan para sa mga gastusin nila. Hindi lang naman sila ang mga politiko na may mga tumutulong, di ba? Di kagaya ni Romualdez, tingnan nyo si Romualdez, di ba? Untouchable kasi sa dami ng mga di umano ay ninakaw niyang pera, patuloy pa rin siya napoprotektahan ng mga pera niya, na pera ng taong bayan pala, hindi niya pera yun. Daghang salamat kaninyong tanan. Anong time din? Mas pa ako pumunta ng Hague. So, hanggang alas 12 tayo ngayon. Susunod na pag-uusapan natin ay ang pagmumukha ng isang adik. Joke lang. Day Sara, great threats! Ang susunod Joke lang. po ay ang estado ng ating bayan. Ito naman natin ang problema. Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan. Kahit na nalulungkot na kayo, namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema ang ating bayan. Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, maramdaman sa ating bayan. Ako po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto ng isang Pilipino. Dahil hindi karamihan sa atin hindi naman pinanganak na mayaman. So ibig sabihin, ang gusto natin ay yung pinaka-simple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan. Makapag-aral ng maayos ang ating mga anak. Na may dekalidad ang edukasyon. Ngunit, kung nakikita ninyo, karamihan ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Isang napakalaking problema niyan mga kababayan kasi sa huling balita ko tungkol sa estado ng edukasyon natin, halos nangungulela tayo pagdating sa reading comprehension ng mga bata dito sa Pilipinas. Imagine nyo yun, ganun kalala ang problema. Pag nagsilaki yan, yung mga kabataan na yan na ganyan ang problema, paano natin sila ilalaban sa buong mundo? Ang buong mundo ngayon sobrang advanced na. Ultimo, mga bata sa ibang bansa ay naka-AI na. AI na yung pinag-aaralan sa mga eskwelahan nila. Sobrang advanced na. Dito sa atin parang pa rin. Wala, nandun pa rin tayo sa lumang-lumang curriculum na pinag-aaralan dito sa atin. So malaking problema talaga to na dapat talagang masolusyonan. Kung hindi sana siya nag-resign sa DepEd, maganda sana yung niya dun, yung mga nagiging programa niya dun. Kaso dahil sa corruption na sa administrasyon, napilitan siyang iwan yung posisyon niya bilang DepEd secretary kasi ayaw niya ng corruption. Kaya nilalagyan nila ng corruption, natural. Hindi naman corrupt yung VP natin, so pumala siya dun. Kaya kailangan talaga natin ng ganitong klaseng leader para
mailagay naman natin sa tama lahat ng ano, lalo na sa edukasyon. Kasi sa isang bansa, napaka-importante na edukasyon. Sa totoo lang, kasi yung dapat nga yung majority ng budget ng isang bansa dapat nasa edukasyon, di ba? Pero ngayon, dahil sa ito lang atang administrasyon na to yung hindi nagpa-prioritize sa edukasyon mas priority pa nila yung yung flood control kaysa sa yung budget sa flood control kaysa sa budget sa edukasyon. To the extent na kinukuha nila yung budget sa ibang mga ahensya ng gobyerno kagaya ng PhilHealth, ng GSIS, etc. Marami. Alam naman na natin yun. So, tapos inilalagay lang nila sa infrastructure na wala naman tayong nakikita. Kaya, sobrang lala na ng problema natin dito sa Pilipinas. Kaya sana talaga dumating na yung araw na magkakaroon tayo ng isang leader na kagaya nito. Gatoy. Paano natin nalalaman yun? Dahil nakikita natin yung performance ng ating mga kabataan. Kung ikumpara natin sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang langit at sa kanilang grade o grado. Ang gusto natin, tayo ay makapagnegosyo, na hindi tayo nasa scam, na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magnegosyo ng maliit, napakalaki ng hingi. Napakalaki ng tax. Hindi pa kasama doon ang corruption. Mula sa barangay permit hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Nakikita nyo yan, alam ni VP Sara kung nasan yung problema no? Kaya pag naging presidente talaga to, alam niya kung ano yung mga tatargetin niya Kaya maganda talaga maging presidente to para matapos na lahat ng mga problema. Kasi hindi mo talaga ma-address kung hindi mo alam kung nasaan. Ano gagawin mo solusyon na hindi mo alam, di ba? Bihira. Kaya kailangan talaga maging presidente na to. Sa ngayon talagang aasahan natin talaga walang iba kundi panalangin. Kasi kung aasa tayo sa kapangyarihan ng wala sa kanila halos lahat nandun sa kabila. Kaya mananalangin lang talaga tayo para makamit natin yung matagal na natin inaasam. Negosyo, hindi pa nagsisita, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, trabaho. Pero walang available o walang opportunity sa trabaho. Ang nangyayari at graduate na college, education, pero umaalis sa ating bansa, nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin, tayo natatakot na mawawala, i-snatch ang ating bag. Ayan, bago tayo tumalon dyan sa topic na yun muna sa sa mga OFW na yun nga napipilitan lumayo sa pamilya na napakatagal ng problema dito sa Pilipinas. Alam nyo, bata pa lang ako, naririnig ko na yung mga ganyang problema. Bata pa lang ako, may mga alam na akong pamilya na wala yung tatay kasi nasa ibang bansa. Lumaki yung mga anak nila nang wala yung tatay nila. Kaya nga meron yung nabuong kanta noon si Ruel Cortez, yung Napakasakit Kuya Eddie. 1980s ata yung kanta na yun kung di ako nagkakamali. Late 80s. Search nyo na lang sa mga hindi nakakaalam ang title ng kanta. Napakasakit Kuya Eddie.
by Roel Cortez. Yung istorya ng kanta na yon ay yung lalaking umalis, napilitan magtrabaho sa ibang bansa. Tapos dahil sa kahirapan dito sa Pilipinas. Tapos pag-uwi niya, yung anak niyang dalawa naging 3, tapos yung mga anak niya naging drug addict pa. Tapos yung asawa niya may kasama ng iba, tapos dala-dala pa yung pera niya. So nangyayari, nabuo yung awit na yun. Syempre merong pinaghugutan. So ibig sabihin talagang noon pa nararanasan na ng bansa natin yan, yung kahirapan na yan. Sobrang tagal ng problema ng Pilipinas ang trabaho. Kaya yung mga kababayan natin napipilitan mag-abroad, doon na tumanda sa abroad. Kaya kahit saang bansa ka pumunta, merong Pilipino, dahil alam na sobrang hirap dito sa atin. Kaya mga kababayan natin nagbabaka sakali sa ibang bansa. So nung ako ito na nakakamulatan ko na tong ganitong sistema ng bayan natin, nakakapagod din isipin na ganito na lamang ba tayo? Hindi ba natin aasamin na dumating yung panahon na hindi na natin kailangang umasa sa ibang bansa? Na hindi ba natin kayang tumayo sa sarili natin, na magtrabaho sa sarili nating bayan, na susweldo tayo ng sapat para sa pamilya natin? Posible yun. Posible yun. Nagagawa ng ibang bansa yun. Bakit hindi natin magagawa? Bakit hindi natin nagagawa? Meron kasi tayong sistema dito sa atin na binuo noong 1986 Constitution pa, na hindi mabuwag-buwag ng mga sumunod na mga naging leader pagkatapos ibagsak yung regimen nung matandang Marcos. Doon nabuo yung na yun yung dahil doon sa batas na yun, hindi na umangat-angat ang buhay ng mga Pilipino, dahil yung sinusweldo halos kakarampot lang sa dapat na susweldohin ng bawat Pilipino, which is sa ibang bansa naman nagagawa naman nila magpasweldo ng tama sa mga tao nila. Bakit hindi natin magawa dito sa atin? Yun nga, dahil sa sistemang yun, na kung mawawala yun, magkakaroon tayo ng leader na kayang gawin yun, napakaganda sana. Marami sa ating mga kababayan na matagal na nagtsatsaga sa ibang bansa uuwi na dito sa atin, which is ako mismo. Mas pinili ko, ayokong iwan yung pamilya ko, mas pinili kong talikuran yung man yung tinapos ko sa eskwela, sa pag-aaral. Mas pinili kong magnegosyo na lang para kumita ng mas malaki. Kahit papano hindi ko na kailangang lumayo pa sa pamilya ko, although medyo mahirap sa katawan. At least sama-sama kami ng mga pamilya ko. Hindi naman lahat ganito mag-isip kagaya ng sa akin, diba? Kaya yung iba napipilitang mag-abroad, diba? So dapat talaga wala akong nakikitang ibang leader na gagawa nun kung hindi itong si VP Sara Duterte. Kaya gano'n na lang talaga ang pagnanasa ko o pagnanais ko na maging presidente siya. Kaya hindi niyo po ako masisisi kung bakit ganito. Itong channel na to hindi naman to pang politika talaga. Kung titingnan niyo po yung nasa ilalim ng mga videos nito, hindi naman talaga political ang content nito. Ngayon, mas naisip ko na lang siya na gawin ganun para somehow makatulong ako sa mga kababayan natin, and at the same time kumita na rin. Kailangan nating magtulong-tulong, kailangan natin magkaisa para sa ikabubuti ng bayan natin. Kasi ako talagang lumaki na ako ng ganito, lumaki na ako sa hirap. Lahat ata ng hirap pinagdaanan ko na simula pa lang nung elementary ako, grade 5, grade 6, nagtatrabaho na ako para meron akong pantusto sa pag-aaral ko. So ako, sanay na ako sa hirap. Ang kasi, yung mga anak ko naman, gusto ko kasi yung pinapangarap kong
mamanahing magiging hanap buhay ng aking mga anak, yung trabahong nararapat para sa atin, yung hindi na kailangan nilang mga ibang bansa pa para kumita ng sapat para sa pamilya nila. Kasi alam nyo, yung minimum wage ngayon, sa tingin nyo sasapat pa ba yun para sa pang araw-araw? Kasi ako hindi ko na ma-imagine kung paano pagkakasayan yung minimum wage ngayon eh. Kasi kumikita ako ngayon higit sa minimum wage, halos kinukulang din eh. Paano pa yung mga minimum wage earner, di ba? Baon sa utang. Pag nagkasakit, wala na, patay na. Ang hirap talaga. Nakakakita talaga ako ng mga taong minsan hindi naman sana mamamatay, pero dahil sa walang pampagamot, namamatay na lang sa bahay nila kasi wala kang pampagamot. Walang pera eh. Diba? Which is, kung maayos lang sana yung gobyerno natin eh, isipin nyo, ngayon lang natin nalaman na yung pera natin ninanakaw na ganun-ganun na lang. Ang dami-dami palang pera ng Pilipinas, tapos malalaman natin ninanakaw lang. Diba? Imagine nyo yung ganun kalaki ninanakaw lang. Ilang trilyon yun yung nawalang pera. Trilyon ang halaga. Sa natatandaan ko, sa vlog noon ni Doc Willie Ong bago siya magkasakit, ang isang ospital na kompleto nagkakahalaga ng 3 to 5 billion ang halaga ng isang ospital. Imagine nyo yung trilyong nawala. Kung naipagpatayo sana ng ospital yun, di marami sana sa mga kababayan natin ang makakapagpagamot ng libre. Pwede sana yun eh. Kasi sa ibang bansa nagagawa naman yun, libre ang pagpapagamot nila. Hindi nila kailangan humingi sa congressman. Tayo, nagmamakaawa pa tayo sa congressman para lang makapagpagamot. Kaawa-awang Pilipinas. Nako, sana talaga dumating yung panahon na maiupo natin to si VP Sara sa pwesto para talaga naman maiahon na tayo sa kahirapan. Sobrang lala na, palala na ng palala itong Pilipinas. Kagaya ngayon, meron na naman tayo naririnig na balita na tungkol sa yung nakipagkasundo na naman yung itong si Bongbong Marcos sa Amerika, na yung ano ba yun, yung miminahin yung nakalimutan kong tawag, miminahin yung mga tanso natin, tapos gagamitin yung tubig natin, tapos libre sa loob ng 2 taon. Isipin nyo yun. Parang napakalaking kagaguhan at katarantaduhan ng ginagawa ng gobyerno sa atin. Parang ibinibenta tayo sa ibang lahi nang hindi natin namamalayan. Sa susunod na lang siguro i-content ko yan. So siguro hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa umabot po dito. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mga kababayan, kasi itong channel na to, nakikita ko ang daming nanonood, nasa 92% hindi nakasubscribe. Kaya baka naman kung nakikita nyo ang kapakipakinabang naman tong channel natin, baka pwedeng mag-subscribe po kayo. Okay, so hanggang dyan na lang, mga kababayan. Maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahirapan na tayong lahat. Peace out.